Sumunod na mga araw, sumuporta na rin yung mga kapatid ni Inday. Sumuporta na rin dun sa nangyayari na si Marcos ang tatakbong presidente at vice lamang si Sara. Sumunod na rin yung mga supporters. Yung mga supporters mismo ni Pangulong Duterte. Oh, pati yung partido sumuporta na rin doon sa nangyayari. Samantala, doon sa kabilang panig naman, sa panig ng ni Vice President Leni Robredo, ay ginagawa nila ang iba't ibang strategy. Yun yung malawakang pag-iingay tulad ng malawakang pangampanya, yung pangkaraniwan din naman ginagawa ng iba, at gumagastos ng, masasabi natin gumagastos ng malaki, kasi makikita mo sa mga patalastas yung partido ni Leni Robredo, sa mga naglalakihang mga banner, diyan mo makikita na talagang ginagawa nila yung mga malawakang pangangampanya. Strategy din nila yung siraan si Marcos, kasi alam naman niya na ang talagang dapat niyang tutukan ay itong si Marcos, kasi ito talaga ang makakalaban niya. At yun nga, tira dito, bera doon, kung ano-anong issue ang ipinukul kay Marcos tungkol sa martial law, disqualification, pati yung hindi niya pagdalo sa mga debate, at marami pang iba. Pero ang nangyayari, bago o kahit sangkatirbang pagbatikos at pagsasabing pangit ang administrasyong Marcos nung ama pa ni Bongbong Marcos, yung kasi ang tinitira nila ay malinaw naman ang sagot. Nakalatag kasi yung sagot. Kaya ang style ni Marcos manahimik, kasi nakalatag ng una nang nakalatag yung mga sagot dun sa anumang ibabatikos nila kay Marcos. Kasi ganito yun, sinasabi nila pangit yung administrasyong Marcos, yung ama ni Bongbong Marcos. Sabi nila pangit. O di sige, pagpalagay natin sige pangit, hindi maganda. Ay ang tanong ko, yun bang administrasyon ng Aquino administration, tulad na nga nitong naging pangulo natin na si Cory Aquino at ang pangulo natin na si Noynoy Aquino, ay masasabi pa nating maganda? Hindi. Sabihin natin pangit yung Marcos administration, pangit din naman, hindi rin naman maganda. Yung katatapos lang, kalilipas lang na administration, di malinaw ang sagot, lalo lang nalantad na kasinungalingan yung anumang ibinabato nila sa Marcos administration. Dahil na rin yun sa nakalipas pa na itong nakalipas na Duterte administration. Doon lalo pang nalantad na pangit talaga. Hindi maganda
yung administrasyong Aquino. Kasi katunayan nga, itong administrasyong Duterte o itong si Pangulong Duterte ay napakataas ng ratings simula hanggang ngayon bababa na siya. Oh. At ang isa pa sa nakita, dahil ang tao naman matalino, nagmamasid lang naman, bakit naging dilaw yung kulay? Dati namang naging dilaw. Bakit naging pink? Ginawang pink. Buti pa, di na nila binago eh. Lalo lang napansin na hindi talaga maganda yung Aquino administration o yung dilawan. Kasi ginawa nilang pink. Sana dilaw na lang din. Para bagang sinabi nila dun sa sarili nilang partido na hindi maganda yung kanilang administration na nakalipas. Dalawang termino kasi dun sa dun sa anak. At saka napansin din sa mga interview kay Leni Robredo kung saan napupunta yung direksyon nung yung mga interview sa kanya, kung saan direksyon napupunta yung kanyang sinasabi. Kaya halos hindi maintindihan ng tao. Samantalang yung isa, si Marcos, focus lang siya sa pagkakaisa. Magkaisa tayo. Hindi siya umiimik. Kahit batuhin mo na ng kung ano-ano, talagang focus lang siya dun sa ganong strategy ng pangampanya. At ito pa, isa pa sa nakita ng tao, malinaw na malinaw ito. Sino ang gumastos? Alam naman ng tao yan. Bukas na aklat yan. Vice President pa ang ating nung Vice President pa, tumakbo pa lang ang ating Vice President, ay alam na yan ng tao na ang gumastos talaga dyan, dilawan. Katunayan, ito pa, isa pang magpapatunay na nakita talaga ng tao, si Pacquiao naging pangatlo. Kasi nakita dun sa malawakang pag-iingay ni Leni Robredo yung paggastos nga niya nang hindi niya sarili. Kasi hindi naman siya mayaman. Buti si Pacquiao, may sariling pera, kahit yan ay gumastos ng napakalaking halaga, ay sarili niya yun. Hindi tulad ni Leni. Kaya parang ikinampanya pa niya si Pacquiao. Naibuto ninyo yung maraming pera na sarili niya. Kasi ang ipinangangampanya yan, yung sarili niya, na hindi naman kanya yung kanyang ginagastos, sapagkat hindi naman siya mayaman. Yan ay bukas. Bukas yan. Bukas na aklat yan sa mata ng tao. Kaya, ang nangyari, ganun kalaki ang agwat ng resulta ng bilangan. At hanggang sa ngayon yata, awang ko, ilang araw na, hindi pa rin matanggap nga nung iba. Kaya sana, mapanood nyo ito at baka malinawan kayo. Ang inyong pag-subscribe at pag-like sa bidyong ito ay malaking tulong sa akin upang mapabuti ko pa ang channel na ito. Maraming salamat.